Sa ng Diyos, no, sa ayong nga panahon nga gihatag ka nato na sa diin makahimo kita nini nga pagsimba karon. O salamat sa special music, no, katong Amazing Grace. So related po na sa itong mensahe karon, maghahisgot kita about pagtubo, no, diha sa grasya, growing in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So nana kita sa last two verses, no, sa 2 Peter chapter 3. So mahuman na itong series, no, sa book of 2 Peter. We hope nga doon na tayo mga nakatunan, no, nining series of study nining mga libro. So duha ka bersikulo mga igsoon, bersikulo 17 o 18. Basahan na ko una sa Cebuano o sa Bisaya. Unya, ato pong basahon sa Ingles, no? Ikaduhang Pedro 3, 17, 18. Ingon diri, busa mga hinigugma, kamo nga nasayod ng daan ninini, pagbantay kay basin unya ug madala kamo sa kasaypanan sa mga taong malapason ug mga pukan kamo gikan sa inyong kaligduon. 18. Apan kinahanglan nga mutubo kamo diha sa grasya ug sa kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. So diri kita sa English, no? 2 Peter 3 verse 17 ug 18. Ingon dinhi sa verse 17. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you yourselves do not fall from your steadfastness, being carried away by the error of lawless people, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So mo kini nga itong pamalandungan karon pag-aampo sa Dios. Ginoo ampon usab kami nga sa magaton kami sa imong mga pulong, gamita Ginoo ang imong alagad sa pagtipik-tipik sa imong mga pulong Ginoo nga mga mensahe nimo Dios kini masabtan sa matag usa. O giyahi usab kami sa pag-apply niini, aplikar diha sa among kinabuhi Ginoo. Puna kami sa imong Espiritu Santo ug among saligan na siya ang among teacher karon. O gamita lamang imong alagad imong channel Ginoo alang sa imong mga mensahe. Gipray sa namo Lord nga among nahunaw kasing-kasing andama Ginoo kay kami niya nang mapainubsanon nga kasing-kasing madinawaton sa imong mga pulong. Kami nagaampo nagapanugyan in Jesus name. Amen. So mo ni mga igsoon, no, atong mensahe, keep growing, no, in grace. So gusto sa Ginoo nga mo tubo ta, no? Ug by the way, mao ni ang mensahe sa Book of Peter. Ang usa sa tema sa Pedro mga igsoon sa iyang sulat is ang mga Kristohanon mag-grow sila sa ilang pagka-Kristohanon, no? Kay human ka nadawat ng Jesus Christ na Savior, nahimo kang anak sa Dios, no? Ug sa imong pagka-anak nato sa Dios, kinahanglan ta og nourishment, no, sa Word of God aron nga mo-grow kita. So process po ni mga igsoon, dili instantly nga mo-grow ang Kristohanon. Gusto sa Ginoo nga sa nagadugay bata sa atong pagka-Kristohanon, nanging nagtubo ta, nagbalik-on ta, no, ang atong nga pagka-Kristohanon, no? So kung dili mo ta mag-grow mga igsoon, dili maayo lang ka nato. Dili ta effective nga Christian. Unya mo dili ta mag-grow, dili malipay ang Ginoo, kay dili man ta mabungahon, dili ta niya magamitan alang sa iyang naging harian, sa iyang mga pagbuot, dili na ito mabuhat because we are not growing. So, very parallel, no, bisan sa physical na aspect sa tawhanon ba, no? Ang mga infant, ng mga bagong mga na tao, no, ng mga bata, siyempre atimanon sila, kinahanglan sila nourishment, and it takes a time process aron nga
sila dako usapan nato masugo, no, makahingo sa ubang mga buluhaton, makatabang na. Ingon na akong mga igsoon ang mga Kristohanon. Ang mga bago pa nga na Christian, no? So kinahanglan sila alalay o makakaon sa Word of God aron mulig-on. Unya hinahinay magamitan diya sa alang sa buluhaton sa Ginoo, no? Kay sa Bible mga igsoon, idugang kita sa Dios diha sa church aron nga kita, no, matabangan. Unya kun mugrow kita sa makatabang na pod, maka-minister na pod. So, the more nga ang church, budako o mulig-on siya mga igsoon. So, gusto sa Ginoo nga imunahan ang may tabo no, sa mga katuhan niya, mga Kristohano. So again, no, verse 17. So, therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you yourselves do not fall from your steadfastness, being carried away by the error of lawless people. No? So, sa maningingon din nga, therefore, dear friends, since you have been forewarned. No? Kay ang context mga igsoon sa Peter, 2 Peter, ang usa ka team nga disgutan po din nga taas ang diskusyon is na ay mga false teachers or false prophets mga igsoon. Mga mini nga mga mensahero, mga propeta, kuno mga alagad sa Dios. Sa English mo ning tawag nato mga igsoon mga cults or kulto. Ang cults ang meaning niya is morning group no or denomination nga nagpa-identify silang kaugalingon nga mga Christian or followers sila sa Christianity. But unsa man their teachings is far from the teachings sa Christianity nga gitundo sa Bible, no? Kung mag-discuss kita about the Trinity, about salvation, about Jesus Christ, about the end things, lahi ang ilang mga ginapangtudlo nga igsoon, lahi yun kayo. But then they call themselves they are Christians, no? Mo ni ang for example sa ato karon very clear, no? For example ang Mormons, ang Saksi ni Jehovah, no? Sila mga igsoon mag-claim na Christian sila. Pero kung sa tanaw na itong mga teaching sa Bible, no? Layo o lahi ragid kayo ang ilang mga kapuntuhanan. So, kini siya ng mga kining false teachers o ilang teachings, no? Mga doctrines, dili siya bago mga igsoon, nana ni siya muna pa, bisan sa time ni Pedro. Kay doon na yun, no, ang yawa mong God, babasa ko dato sa 2 Corinthians na ang yawa, na siya din sa kalibutan, napod siya mga pinadala ng mga messenger niya, mga alagad sa kaaway, no, sa yawa. So, mo na nga nasagol din sa kalibutan, no? Mo na nga mag-amping ang mga Kristohano ng mabinantayon. Kay, dili tanan nga mga nagtudlo o nagwali, iya sa Diyos. Gani, ang atong aplikasyon ini, kung kahinungdong kita, no? Halos kada Domingo, kinahanglan ang mga Kristohanon will verse, no? You are equipped sa knowledge sa Word of God. Kaya mo rin pamahagi mga igsoon aron dili kita dali nga mailad. Kaya ang Word of God, the more we are exposed in the Word of God, maungguni ang truth, ang kamatuoran ng igsoon. Dinhi nato isalang, no, ang mga teachings kung maupapod na ang isulti gayat sa pulong sa Diyos. So, imo din building ang pasabot nini, no, building on the previous warning about false teachers and ang ilang gihimo, they are distorting the scripture. So Peter reminds his readers that they are now aware of these dangers. So karang mga igsoon, ipahimangnuan sila. So this knowledge places a responsibility on them. So kinibitang pag-ingon sa pulong sa Ginoo nga bagmaton kamo, magbantay kamo. So naay part sa ato ang kinahanglan naagud kay vigilance, magmabinantayon, no? Kay naagud ni sila. That's why yung diha, be on your guard, no? Be on your guard. So this is a strong imperative. Yung kang imperative mga igsoon, sugo gyud ni siya. Lahi mo nang nagsuggest lang.
request man na. Pero pag ingon gani nga imperative, this is a command, no? So kining sa Bible nga be on your guard. Ang mga Kristiyano gisugo kita, no? Nga unsa ko, no? The imperative for vigilance and caution, no? Mag-amping, magmabinantayon. Kung nagabiyahe ka, no? Sa mga naga-drive, di ba? Kinahanglan mag-amping yun sa pagmaningho. Mao po na mga igsoon ng atong paglawig o pag-journey ingon nga Kristohanon. Kinahanglan ang na-vigilance, pagbantay, no? Kay naapod ang kaaway. So believers must actively protect themselves from spiritual deception. No, na ay mga karon nga panahon, no? Lagi na sa panahon karon nga grabe ang technology. Nanay ginatawag mga igsoon nga deep, no? Laom na nga mga deep lie, okay? Nga ang sayo ang dili tinuod murag na pug tinuod igsoon. Mo na nga ang tao naginahanglan sa panahon karon naginahanglan gyud og vigilance. Naginahanglan gyud og discernment, no? Kanang word discernment, no? Kung nakamatikod ka mo permi na nato ginabalik-balik sa ining nga mensahe. Tungod kay naa gayud mga igsoon ang pag-deceive, no, sa kaaway. Nya sumpay sa verse ingon diha nganong kinahanglan nga mag-on guard ang mga Kristiyano so that you yourselves do not fall from your steadfastness, no? So kining steadfastness mga igsoon mo ni ang pagkalig-on, no? Na kay stable sa imong pagbarog ba sa spiritual warfare. Kay naman ta sa spiritual warfare mga igsoon. Aron nga makabatok kag maayo sa pakig-away sa kalaban, kinahanglan na kay sakto nga footing. Okay? However, mga igsoon sa atong kinabuhi kung wala tay vigilance, okay? Na dala na dayta sa deception ang Kristohanon, siyempre dili nata maka-fight og maayo sa atong kalaban kay na kuan na ganita, na deceive na, no? So mo nang imong dinhi mga igsoon, so that you will not fall from your steadfastness. So kining falling in steadfastness, walang ihan nagpasabot nga kanang mawala imong kalawasan kay na-fall ka. Ang pasabot lang dinhi mga igsoon nga sa imong pagkakristohanon, ang design sa Ginoo sa imong kinabuhi nga mo-grow ta, kung dili ta mag-amping, dili ta magbantay, ma-short circuit, maapektuhan ang atong pag-grow diha sa Ginoo. Kining atong pagpangalagad, kining atong kinabuhi sa matag adlaw ingon nga Kristohanon, no? Even though we try to be faithful, pero kung dili ta magmatmon mga igsoon, you will fall from that steadfastness niya ang kadasig kung kita dili magbantay. So malayon sa pulong sa Ginoo, magbantay, be on guard so that you yourselves do not fall from your steadfastness. So ang gusto sa Ginoo nga ang Kristohanon naka-ready sa permi, no? Sa attack sa iyang kaaway. Kung baga sa boxing pa mga igsoon, no? Kung sa boxing, you are always ready, no? Ang imong posisyon, ang posisyon sa boxer, naka-ready permi sa pag-attack o sa pagdepensa sa kaaway niya. Mao ni mga igsoon ang hulagway sa gitawag, be steadfast in the Lord, no? So kinahanglan nga dili ta magpabaya sa atong espirituhanon nga kinabuhi. No, mga Kristohanon, ayaw pagpabaya sa imong pagka-Kristohanon. Gusto sa Ginoo nga you will grow, no? Gusto sa Ginoo nga you will be effective diha sa iya nga pagpangalagan mga igsoon. Kaya ingon dihan, some being carried away by the error of lawless people. So doon ay mga tao, mga igsoon, nga they don't care the word of God. Sa mga mandato ni sa gisulti sa pulong sa Ginoo, doon ay mga tao nga walay, para nila walay value, no? Dili importante ang word of God. O gawas niya na kining pong mga false teachers, no, sa atong natunan sa miyaging mensahe nga they are distorting, they twist the word of God, no? Sa gusto lang nila nga buot nga isulti. Kumbaga sa biblical interpretation gitawag kana siya nga
exegesis, no? Ang iyang kaugalingon ba nga hunahuna sa interpreter, ang iya lang gusto niya nga mao na isulti. Wala siya expound nagtuon og mayo unsay buot isulti sa nagsulat kining, for example, Peter, unsa man gyud ang buot ipasabot isulti ni Pedro. So mao ni mga igsoon, no? So kinahanglan din ang word ang mga katawhan sa Ginoo magmatngon kay some are being carried away by the error of lawless people, no? Mao na mga igsoon magmatngon ta sa atong mga kauban, mga nabatian ng mga tao, kay kung di ka magmatngon, pasig sila makapabugnaw o makapalayo kanimo diha sa Ginoo. So this describes the mechanism of spiritual declension o decline, no? It's not necessarily an immediate, dramatic fall, but a gradual drifting or being swept away, no? By the false teachings and ungodly practices of those who reject God's law and truth. Usay manggod mag-exol kining pagkahalayo nako diha sa Ginoo, dili man gyud ingon nga instant insagida diha dayon. Kini hinay-hinay, no? Mao na nga kulit ta pagbantay nalayo na gyud ka sa Ginoo ang Kristohanon. Mao na nga kung malayo na ta sa Ginoo sa mga ganing mahitabo, wala na tayo gana mag-pray, wala na tayo gana magsimba, wala na tayo gana mga lagad. Kung nalayo na ta sa Ginoo, murag para nato layo na gyud kayo ang Lord, no? Murag ang atong paglantaw sa simbahan, murag halos dili na makahinumdom, no? Sa pagsimba mga igsoon. Ingon niya na usahin hitabo sa mga Kristohanon kung dili sila magmatngon, no? That's why magmatngon sa mga priority sa atong kinabuhi mga igsoon. Tungod kay usa kini nga atong balantayan, no? Nga drift away kita. Di mo kan drift away, di ba? Kanang mga bangka, mga baruto, nagyo na sila pisik ug angkla ng igsoon. Ang katuyuan aron nga dili sila maanod, no, ang ilang bangka. Mao yung picture nato kung igsoon. Ang Kristohanon must always be anchored, nakaangkla pirmi niya sa Ginoo sa iyang pulong. Aron dili ka maanod, you will not be drift away, no? Sa false teachings, no, dere mga Kristohanon nga nadala nato sa mga false teachings mga igsoon. So mo na yung kasubo, no, kaguol nga sa diin dili na hinong sila mahimong mga puslanon diha sa Ginoo kay nalayo naman sila diha sa Dios. So kanang word din nga the lawless people, no? These are those who disregard moral and divine laws, often associated with the false teachers themselves, mga igsoon. So naay mga tao gayud nga ingon niya na, no? Sa na-mention ko na. O gisulti gyud ni sa Bible nga ingon na ang tao. That's why kita Christian, we must know the truth, no? Ang pulong sa Ginoo kay ingon sa John 8:31, ingon ni Jesus, so Jesus was saying to those Jews who had believed him, if you continue in my word, then you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free. No? Free. So meaning dili ka ma-deceive kay kung na-expose daw ka sa truth sa word of God, no? Ingon diha, you are free. Meaning walay power ang gahom sa kangit-ngit nga mag-deceive sa tao nga na-expose sa kahayag sa kamatuoran, mga igsoon. So kini nga verse this emphasizes, no? Abiding in God's word to know truth. Okay? Mo na mga igsoon nga may hungdanon ang word of God. Kaya ang word of God is truth, kamatuoran ni mga igsoon. Another thing, sa 1 Timothy 4:16, ingon din ni Pablo, no, yung gisulatan si Timothy, usa ka pastor. Ingon ni Pablo, pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things. For as you do this, you will ensure salvation, both for yourself and for those who hear you. So, be careful sa imong pagwali, sa imong pagtudlo. Ingon ni Pablo kang Pastor Timothy. No? Kaya ang imong pagwali, pagtudlo, ang nagapamati
magaresulta na silang kinabuhi ngadto sa kaluwasan nila, no? Pero kung dili or nasayop ang pagtudlo, mapahamak ko lang namati, no? So kini mga igsoon, makita nato the importance, no, of sound doctrine. Kanang mga teachings ba doktrina, kinahanglan yun nga sakto ang mga gitudlo. Okay? Mga igsoon, nakita indoctrination, no? Kay aron nga mas straight, we can get it right sa mga teachings nga gisulti dinhi sa Bible. So karon, as Christians, kay naa may mga deception lagi, we are to practice gitawag discernment, no? Acts 17:11, Morning Berean Church, ingon diha, now these Jews were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examining the scriptures daily to see whether these things were so. Kini ang nahitabo mo gud yung context, nagwali no si Pablo. Unya namati ang mga katawhan ng mga Hudyo. Sa ilang pagpamati, no, ilang gidawat, gituuhan. Pero pag uli silang balay, ilang isusi ilang scriptures. Kung mao ba gyud, no? Mao ba gyud ang nahisulat sa gikan sa pulong sa Dios ang mga nasulti, ang mga nawali. Kasi yung igsoon, so mahinungdanon ang unsa man ang gitawag checking the teachings diha sa scriptures, no? Imo nang i-check or evaluate na abagod na sa scriptures kanang mga teaching na mga igsoon. Kay again ang scripture, ang kasulatan mao ni ang kamatuoran kay iyan ni sa Ginoo. Karon ingon sa 1 John 4:1, no, giingnan ang mga Kristohanon, si John ni nagsulat. Beloved, do not believe every spirit. Mo naging niya, no? But test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. No? So, kining mga teachings, mga igsoon, you are to test them. Okay? Kaya ingon sa Bible, kay sa kalibutan, daghang mga false prophets. No? Mga mini, mga piki nga mga propeta, kunuhay, mga alagad kuno, mga nagwali kuno sila sa ngalan sa Ginoo, pero ingon sa Bible, sila mga false, mga mini or piki dili tinuod, mga igsoon. So kita nga mga Kristohano, no? Mga Kristohano, we are exhorted, no, to test teachings, no? Ang mga teachings, ang mga ginapangtudlo, kinahanglan nga ikaw, ang imong Bible, imo yun ang tunan. Kaya ron nga, dili ka na kay discernment sa mga katudloanan na sakto o sa mga katudloanan na dili sakto. Maka-identify ka. Bato pa ni Jesus sa iyang pagwali, no? Matthew 7, no? Makita ni sa 15 to 20, i-highlight sa nato ni, ingon din beware of the false prophets, no? Muna ingon ni Jesus, who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. You see? Ang tao mga igsoon dili maila kung false prophets ba siya or dili sa iyang mga gibado. Dili na mailahan. But rather sa ilang mga teachings o sa ilang mga fruits, mga igsoon. Sa resulta sa ilang mga bunga, sa ilang mga ginapangtudlo. So mao na nga magmatngon, no, kay no, gisulti gyud ibalik-balik sa word of God. Nga ang mga Kristohanon, kinahanglan nga ma-expose kita diha sa truth of God's word. Kung nakamatikod ka mo sa atong mga mensahe natay mga application permi, kung sa atong mga application, spiritual discipline, prayer, study of the word of God, di ba mga itong isulti permi. Kaya nga naman, for our good, mga igsoon, it's not enough na every Sunday mamati ta sa mensahe. No? Salamat sa mga mensahe sa kada Sunday o sa midweek. Pero dili na igo mga igsoon. Every day, ang Kristohano na ng spiritual discipline. Expose yourselves into the truth of God's word. That's why we are to maintain steadfastness. Di ba? Yung sa Ginoo nga, gusto na ko nga kamo magmalig-on, steadfast. Colossians chapter 2, verse 6 and 7, no? Munang ingon ni Pablo sa church,
Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and now being built up in Him and established in your faith, just as you were instructed and overflowing with gratitude. No? Very gilatag din ni mga igsoon ang programa sa Ginoo sa mga Kristohanon. Kumandaw ka, magdawat kang Ginoong Isus. Ingon din sa Word of God, gusto sa Ginoo that you will be rooted. You will be firm, established. Ang saman, ang atong atong pagsalig diha sa Ginoo mga igsoon. Gusto sa Ginoo ngayon anak ka, ligon ang Christian. Pero dili na ito ma-work out overnight. That's why mga igsoon, kinahanglan na ay discipline o habit ang Kristohanon nga kinahanglan magmatnon gayud siya niini. We are encouraged, no? To being rooted and established in our faith. Okay? So sa ato pa mga igsoon, firm ang imong footing, nga dili ka daling madaling as diri sa kalibutan, nga dili ka daling mapandol. Kay mga ilhana na mga igsoon, mga sinyalis kini nga kita wala naka-firm sa atong steadfastness, no? Diha sa Ginoo. Okay? So ang mga Kristohanon kinahanglan ni mga igsoon. Now karon sa verse 18, mo ning atong last verse, okay? Gani giuluhan nato ang atong mensahe gikan dinhi. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So very clear, no? Giingon diha, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So mao ni ang agenda. Nung humanta na save, ang mission sa Ginoo sa ato humanta na save. Unsa kuno sunod ing sa Ginoo, grow. No? Gusto ko nga ka mo grow ka. Mo na yung sa Ginoo mga igsoon. Grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So this is a positive command. Mo ning antidote sa gitawag spiritual stagnation and falling away. So aron dili ka maanod sa kalibutan. Okay? Aron nga Kristohanon nga dili ka mahimong stagnant. No? Wa man gyud ayo ng stagnant mga igsoon. Kaya kung sa tubig na stagnant, dapuan siya, pangitlugan siya mga lamok, no? So way maayo. So that's why mga igsoon, gusto sa Ginoo nga dili ta ma-stagnant. Gusto sa Ginoo nga dili ta ma-fall away. To do this, ingon dire positively mo ni, you must grow. Kinahanglan nga mo grow ang Kristohanon. Grow in grace and in the knowledge of the Lord. Kining word nga grow mga igsoon, no? Nana sa Greek sano, no? This implies a continuous, progressive development. So Christian life is not static. It's a journey of ongoing spiritual maturity. Sa ito pa mga igsoon, kaya gisugo man ta sa Ginoo, no? Nga dapat mo-grow ta. Okay? Naatay responsibility sa atong kaugalingon. Tabangan nato atong kaugalingon. No, aron mo mugruta diha sa Ginoo. Salamat sa mga Kristohano no nga naga-encourage o nagapakaon, naga-Bible study sa mga bagong Christian. Pero atong iampo nga unsa man, bisan ikaw na mismo kabalo na ka makakaon sa Word of God kung ikaw lang. No? Kada magbasa ba ka, nga bisan ikaw lang, nga wala na guide, wala na teacher nga si ma'am or si Brad. Iampo na mga igsoon, kaya naman, i-practice ang imong spiritual discipline. We are to grow, no? Ingon diha sa Word of God. Grow in the grace, diha sa grasya mga igsoon. Sa atong kinabuhi gusto sa Ginoo nga we will be gracious. Okay? This refers to growing in appreciation, understanding, and experience of God's unmerited favor din sa atong kinabuhi. So, mawata party sa atong pagbulay-bulay, nagapamalandong man ta sa kalabi na gabi or katong mga makamatag kadlawang sayo. Dito pamalandongan yun mga igsoon ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. God is gracious.
Grabing grasya sa Ginoo kanato mo tanadlaw mga igsoon. Ang atong provision, atong guidance, ang strength, ang pag-safekeeping sa Ginoo kanato. Sa time sa nanginahanglan ta, nagpray ta na ang provision sa Ginoo. Wala gyud nagkulang si Lord mga igsoon. God is so gracious to us. And in the same manner, gusto po sa Ginoo nga mo-grow pud ta nga kita gracious pud mga igsoon. Ang pagdil sa Ginoo kanato, gracious siya kanato. Unmerited favor. For example, no, gipasaylo ka sa Ginoo, giluwas ka sa Ginoo, gigugma ta sa Ginoo. We don't deserve this mga igsoon. God is gracious, no? That's why mga igsoon sa atong kinabuhi kining grow in grace, this includes growing in humility, dependence on God and receiving His empowering presence. Kaya balo kita mga igsoon nga ang tanan nga mga pag-adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, mga trials nato na encounter, nga atong na-overcome, kaya balo kita that it is only by the grace of God nga atong ning nalampawasan ang atong mga trials. Ang uban ay balatian, ay sakit, ang uban ay mga dagko nga mga problema, pero nahuman ang year 2024. No? Nakaabot pa 2025 karon o mga igsoon na nata sa halfway sa 2025. Ang promise sa Ginoo na agyapon niyang grasya mga igsoon, magatabang kanato. Mahinungdan nato si Pablo no sa dihang there are times si Pablo mga igsoon nga kanang nasakit siya ba? Nya nagpray siya sa Ginoo, Lord, kuang imong sakit, Lord, no? Pero sa tubag sa Ginoo sa kay Pablo, my grace is sufficient for you. In other words, mga igsoon ba, sa situation daw sa kinabuhi sa Kristohanon, nag-abide together mga igsoon ang grasya sa Ginoo. No? Mo na nga, pasalamat kud kita mga igsoon, nga na ang grasya sa Ginoo nagalihok dinhi kanato. Now, tanaw nato ang grasya sa Ginoo. Number 1, no? Kining gitawag deeper appreciation of God's favor. Unsa bang favor sa Ginoo kanato? Number 1, ang atong salvation. Kung maglukpak ta sa kaluwasan mga igsoon, unsa dayon atong verse may hinumduman? Ephesians 2:8 and 9. No? Naka-memorize na halos ang mga Kristohanon nini. For by grace you have been saved through faith. This is not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Starting point sa grasya sa Ginoo kanato daw unsa kuno ang atong kaluwasan. Grasya, the unmerited favor from God, mga igsoon. We are not saved because buutan ka or we have our good works. No. Ang teaching sa Bible mga igsoon, i-remind sa Ginoo mga katawhan niya. We are saved by the grace of God. No? Favor na. Mga igsoon, unmerited favor from God. Kung dili lang niya na humantag iluwas, unsa kuno? Roma 5:2, unsa gingon? Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exalt in hope of the glory of God. Karon daw humantag iluwas sa grasya sa Ginoo, nagbarug kita. Ang atong gibarugan gihapon mga igsoon diha sa grasya. Motong dimensyon ako bagulan. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi mga igsoon, dili lang giluwas ta sa Ginoo sa iyang grasya. Every day atong matagamtaman ang grasya, the unmerited favor from God sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nabensyon ako bagod lang ang atong provision, ang atong safety, ang atong guidance, everything atong ikinahanglan mga igsoon. Wisdom, protection, good health, tanan mga igsoon. Kini grasya sa Ginoo. Nagbarug kita diha sa grasya sa Ginoo, mga igsoon. Ingon niya na ka-gracious si Lord sa atong kinabuhi. Ug niya pa, ingon diha, kini nga grasya na atong na-experiencehan, we are to live it out no sa atong kinabuhi. Titus 2:11-12. Humantag iluwas ni Lord, ingon diha, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age.
So human daw tag iluwas sa grasya sa Ginoo. Ingon sa Bible, oy, di niya nindot, magkinabuhi ka nga matarong o Diyos nun. Kay ang Ginoo, buutan kayo. Ha? Gibubuan ka sa grasya sa Ginoo, magtinarong ka. Magmaayo na ka nga kinabuhi. Mao na mga igsoon ang mga Kristohanon nagbarog kung magkinabuhi kita. Kaya mo nagisulti sa Bible, God teaches us to live godly lives. No? O niya pa, related ra gyapon, 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound to you. Grabe no, ang grasya daw magadagaya sa mga Christians. So that, mamunaning katuyuan, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed. So si Lord mga igsoon, maayo kayo sa mga Kristohanon. He will shower us with His grace. Kaya ang katuyuan daw nini aron kita. Ha? Ingon diha, God's grace enables us into good deeds. No? Mga maayong mga binuhatan. So muna nga kinahanglan mga Kristohanon, ipakita nato ang atong mga buhat na matarong. Kaya nga naman, tungod kay recipient man ta in the first place sa grasya sa mga kaayo sa Ginoo. No? Muna mga igsoon, ang mabala nimo sa katawo nga nag-grow diha sa grasya sa Ginoo, unsa may ilanan. If you grow in grace in the Lord, you are loving, patient, considerate, and understanding. You are gentle. Kaya nga naman, imo na experiensyahan nga ikaw nga you don't deserve, I don't deserve, pero ang treatment sa Ginoo kanako, He is so gracious. So the more nga makita nimo ang grasya sa Ginoo nga naglihok sa imong kinabuhi, the more you will be lenient to others, but you are strict to yourself, mga igsoon. Nga sa ato pa, nakaka-space mga igsoon, bisan ang mga Kristohanon, no? Nga we will not be judgmental, no? But rather we extend forgiveness, grasya ngadto kanila mga igsoon. Ang gugma nga di don't deserve. Mao ni mga igsoon ang growing in grace. Gusto sa Ginoo nga motubo ta ning kinabuhi nga gracious ta, no? Meaning ang tao nga gracious mga igsoon, dili na siya ingon nga pirmi lang dawat, kinahanglan mo kuan po siya. Mo hatag siya favor ngadto sa uban. No, ngadto sa mga tao. Goodness, even service mga igsoon ngadto sa mga tao. Mao ang tao nga gracious. Mag-grow kita diha. Kay kung mag-grow ta ito in God's grace mga igsoon, nakita niya ng servant heart. No? Gusto ta nga mo alagad. Kaya nga naman, nag-grow man ka diha sa Ginoo. You are gracious. So, nindot kayong kinabuhi nga nag-grow diha sa Ginoo, no? You are a blessing. We are a blessing kung kita nag-grow diha sa Ginoo. Not only grow in grace, pero mo put sa verse mga igsoon, and knowledge of our Lord Jesus Christ. No? Related ng pag-grow sa grasya o ang knowledge natin Jesus Christ. Pero mauni, this is not just intellectual assent, but a deeper, more intimate, and transforming understanding of who Jesus is, what He has done, and what His will is. So ato na pasabot no nga kining grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ mga igsoon. So ngayon punta primero nga about these facts and kaning data bitaw nga gathering of facts about Jesus Christ. Usa na siya. Pero dili siya end diha lang. Pero naghisgot kini mga igsoon nga experiential knowledge. Atong ma-experiensyahan kanang nga knowledge mga igsoon sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Kini daw nga knowledge, no? Naghisgot din siya kanang relational, intimate nga knowledge. Okay? Ang illustration daw ni nga example, the intimacy of sa mag-asawa, no? Ang ilang nga closeness. Ang ato daw nga kinabuhi, gusto sa Ginoo nga we will be closer to Him, mga igsoon. Okay? So una, we study about
the truth, the facts about the teachings about Jesus Christ. Pero dili lang diha mga igsoon. Kaya kung diha nakakutob, pwede mahimo kang legalistic or self-righteous. Pero kung maymon ganitag kini nga knowledge, maka-create na ganig closeness nimo diha sa Ginoo mga igsoon. Kana bitaw ganahan na kayo ka nga naa ka diha ang presensya nimo diha sa Ginoo. Mo na mga igsoon ang nag-grow diha sa Ginoo. No? Ma-enjoy nimo ba ang presensya ni Lord? Mo na nga mangutana ta sa atong kaugalingon, no? Happy ba ko kung naa ako sa simbahan ako diha sa Ginoo? No? Kaya isa ni kailangan mga igsoon nga nag-grow ta ang Kristohanon diha sa Ginoo. We are happy in the Lord's presence. Asa man ang presence sa Ginoo? Diha sa iyang mga katawan, diha sa iyang buluhaton, di ba? Diha sa iyang iglesia, diha bisan sa pagbasa nato sa pagtuon sa iyang pulong. Mao ni mga igsoon ang grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Muna mga Kristohanon kita, no? Ang atong kinabuhi. Dili lang lagi igo nga giluwas ta ni Lord. Gusto sa Ginoo nga mo-grow ta mga igsoon. So again, no, it is kining growth. It is a relational knowledge that leads to obedience and Christ-likeness. This knowledge is crucial for discerning truth from error. So the more nga Kristohano naka-inlasya kang Jesus Christ, no? Magbasa ka, magtuon ka sa Word of God, nakita nimo si Jesus Christ, makita nimo iyang gugma, makita nimo ang iyang humility, iyang servant heart ni Jesus, makita nimo ang iyang passion ni Jesus Christ. May nung pagkala, Lord, gusto ko nga mangin-anak po, Lord. May sama ko kanimo, Ginoo, Christ-likeness. Mo ni mga igsoon ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga mugurutan, no? Into like Christ Jesus. Saan sa man? Sa atong mga kinaiya. Sa atong mga kinaiya. No? Di ba si Jesus perfect? Nindot kayo ang kinaiya ni Jesus mga igsoon. No? Nindot kayo ang kinaiya ni Jesus Christ, compassionate, loving, gentle. Mo na si Jesus mga igsoon. Pero sa mga kaaway niya po, katong mga self-righteous na mga Pharisees, si Jesus po, isog po siya rito pag-rebuke po nila. No? So, balance po si Jesus mga igsoon. No? So, sa atong kinabuhi, kinahanglan nato ang kinaiya masama ni Kristo. Again, no? Growing in the Lord, dili ni mahimo overnight. This is a process mga igsoon. Kung gusto sa Ginoo nga, as everyday sa atong kinabuhi, nga maduol kita diha kaniya. The more we know Jesus Christ, the more we will love Him, mga igsoon. Makita nato ang iyang gugma dinhi kanato, no? Ang iyang pagpamuhat sa atong kinabuhi. Mailhan nato si Jesus Christ o kita usab atong i-desire nga mahisama kita kaniya. Grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. So mo nang ingon diha, ang knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, to do so, mahimo ni nato mga igsoon, we are to diligently study the Scripture. Okay? Psalm 119, 105, very familiar na verse. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. No? Mo na nga, ang aron mahibaluan nato, no? Magiyahan ta, kinahanglan natong word of God. 2 Timothy 3:16 and 17. Ngayon kinahanglanon ang Scripture. All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, rebuke, correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be adequate, equipped for every good work. So mao ni mga igsoon ang grow in the knowledge. Kinahanglan ang knowledge nato diha sa Scripture, no? Kaya ang Scripture, ang kasulatan, nagatudlo ka nato pag maayo ang atong kinabuhi. Okay? The purpose and benefit of Scripture. No? Mubadlong, mugiya, mutudlo, no? Ang pulong sa Ginoo. That's why sa atong kinabuhi, dili lang ingon nga magbasa ta. Kinahanglan mga igsoon gitawag ka ng gitawag meditation. Kung ikaw meditation, pamalandong, no? Joshua 1 verse 8. Ingon diha, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night,
so that you may be careful to do everything according to all that is written in it, for then you will make your way prosperous, and then you will achieve success. But first and foremost, ingon sa Ginoo gusto mo blessing, success sa kinabuhi. Ingon sa Bible, kinahanglan maka-learn ka mag-meditate sa akong pulong. No? Ang meditation mga igsoon, di ba ang mga karabaw, hindi mo na pasabsabon, bisan ng kanding, inigdaan na sila dito sa ilan ng tugwayanan sa imo ng hipuson, magkita ni mong mag-usap-usap, naghihapon na sila, no? Nag-usap-usap, naghihapon sila ikaon. Mo daw na ang meditation mga igsoon. Kanang nagapamalandong ka ba sa Word of God? Imo pamalandungan. Okay? So, may nangdanong na siya nga magbulay-bulay, ang atong bulay-bulayan dili tong mga drama or teleserie nga atong bulay-bulayan or magbulay-bulay ka permis sa imong uyab dili yun na. Pero ang word mga igsoon, magbulay-bulay ka, mag-meditate sa Word of God, mamalandong. Papalandungi ang tulong sa Ginoo. Ug niya pa, grow in the knowledge sa pagi, listen to sound teaching. Dapat tayo mga kakugi, mga igsoon. Okay? Roma 10:17. So faith comes back from hearing from the Word of God. No? The Word of Christ. Kinahanglan natin kakugi mamati. Okay? So, labi na karon no nga uso ang halos mga tao na ay mga cellphone, no? Kung mahimo ra sa kung masabay ba nimo ang work sa imong kamot or lakaw o sa pagpamati sa Word of God, mo kung hindi lang mapiktuhan ang imong gitrabaho. Kaya nga naman, make effort to hear teachings, mga igsoon. Bisan sa mga preachings, no? Diha mga igsoon makatabang yun nato. So ang makita karon mga igsoon the importance of hearing the word. Wala Kristohanon dapat na ikakugi mamati madto sa simbahan, mamati sa mga wali sa pagtudlo, no? Kinahanglan nato ng mga igsoon the importance of hearing the word. Kay ang word of God powerful, no? Dini natong babasa Hebrew chapter 4 verse 12, ingon diha. For the word of God is living, active, sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Mo daw na yung word of God na igsoon, very powerful, no? Ingon na ang tulong sa Ginoo. Okay? Buhi, unya active, unya hait pa sa doy sulab nga espada. Mo penetrate ni siya, no? Sa imong kalag ug espiritu mga igsoon. Even in our thoughts and our intentions sa tao, mabal-an sa Bible. That's why mga igsoon, ang word of God, kung atong pamalandungan, atong mabatian, bisan sa mga wali, makaingon ka murag ako gyud gi-sutian niya. Because the Bible is very personal and relational mga igsoon. Kung imong mabatian, makaingon ka, para yun na ako. No? Ako yun ang isulti diya sa wali. Pero mga igsoon, ang Word of God is very relevant sa panahon, tanan na panahon, kanino kanako mga igsoon. So the power of God's Word. So sa atong kinabuhi, you want to be powerful? No? Ang Superman na gisgutan sa Bible mga igsoon, mao nang mga tao nga na expose sa Word of God. Ug ang Word of God, no, kay naani siya gahom mga igsoon, even sa pag-transform sa tao. Unsa man din nakabago nato? Ang Word of God, ang pulong sa Diyos. Mao ni mga igsoon nga mahinungdanon kayo ng pulong, no? Kung dili kita sa last portion sa verse 18, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, ang sa sumpay, to Him be glory both now and forever. Amen. No? Munang katapusan sa atong mensahe. Kung saan na-learn na ito din mga igsoon, that Peter concludes his letter with a doxology. May kay doxology, a short praise
to God, no? Gamay la pero short nga pag-pray sa Ginoo. A profound expression of praise and worship to Jesus Christ. So si Hesus Kristo mga igsoon, kaniya daw ang dungog ug ang himaya, no? Ang glory. So sabang pa mga igsoon ba tanan-tanan ba sa atong kinabuhi, gibuhat ta sa Ginoo, magruta diha sa Ginoo, kay kini di kung matuman sa atong kinabuhi, ang atong Creator mag-glorify siya. This is the very purpose of man's existence, that God's creation will glorify His Creator, mga igsoon. Dagan sa mga tao no, wala kapahibalo sa purpose ng existence. Abi nila nga niya sila sa kalibutan, aron lang magpatuyang sa ilang kaugalingong mga desire. Abi nila mao nang katuyuan. But no, yung sa Bible mga igsoon, ang himaya alang diha kaniya kang Hesus. Karon sa walay katapusan mga igsoon. Ang duration sa glory nga para sa Ginoo, wa gyud nay katapusan mga igsoon. Kita we can be honorable sometimes. No? Kung makadawat og reward gikan sa academic, sa pag-eskwela o bisan sa pagpatrabaho, dunay mga certificate of appreciation. Pero time lang, pila ra na. Bisan ang kasikatan sa mga sports mga igsoon. Daghang mga sikat na mga sports player bisan sa basketball. Pero ang ilang glory mga igsoon naga-fade away samtang nag-aabot ang panahon. But not with Jesus Christ. Kayo sa pulong sa Ginoo, no? Sa forever, walay katapusan. Ang mayan yun ang Ginoo niya ng glory, himaya mga igsoon, no? Muna din diha, to Him be glory. So ascribing all honor, praise, and renown mga igsoon, asa pa no diha kami sa Kristo. He is worthy of our ultimate adoration, mga igsoon. Ingon diya sang sumpay both now and forever, karon ug sa walay katapusan. So this emphasizes the eternal nature of Christ's glory, no? Kini nga atong Ginoo mga igsoon nga si Kristo, nga atong manduluwas, glorious ni siya. Nani siya glory gikan sa eternity past. Unya makita po nato no nga karon ug sa future glorious gihapon siya. Okay? God's or Jesus' reign and worthiness of praise are not limited to a specific time, but extend throughout all eternity. You know mga igsoon, sa atong afterlife, no, sa eternity na kauban sa Ginoo, masundong nato ang himaya sa Ginoo mga igsoon. Nga makaingon jud ka, Lord, mahimayaon jud ka. Mao na kadili pa kita sa kalibutan, ato na nang i-practice na magkinabuhi for the glory of our Creator and Savior, Jesus Christ. So kining word, Amen, no? Last word sa sininga passage, Amen ang last words. Unsay meaning sa Amen? Usa kini ka Hebrew, no? The Hebrew affirmation meaning so be it, no? Mana siya. Expressing a hearty agreement and certainty. So we agree, no? So be it, I agree. Mao na siya mga igsoon. Amen. So, bisilyuhan, no? It says the doxology and the entire letter with a powerful declaration of faith. So, sa tibok, wali ni sulat ni Pedro mga igsoon, pag-abot sa katapusan, ingon siya, Amen. No? Bapo ni sa atong kinabuhi mga igsoon, no? Moingon ta kita, Amen. Sa dihan, matuman nato ang mga plano katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. No? Lord, ang imong pagbuot, ang imong mga katuyuan sa akong kinabuhi may matuman. Amen. So be it, Lord, no? Ang imong pagbuot may matuman diri kanako, no? So mga igsoon, ang Ginoo mga panalangin kanato no sa iyong mga pulong, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. No? So may nungdanon kayo ka na. Mag-aampok ka. Our Heavenly Father, we thank you, Lord. As we come before you, we humble ourselves, knowing that you are infinite in your grace and the precious gift of your Son, Jesus Christ. We thank you for the living word you have given us, which guides and sustains us. Lord God, as we, your people, your beloved children,
We hear the warning in your word from 2 Peter 3:17 that we are to be on our guard so that we are not carried away by the error of unprincipled men and fall from our own steadfastness. So Lord, we pray for discernment. Sharpen our minds and spirits to recognize truth from error. Help us to be so firmly rooted in your word that no false teachings can shake our faith. Grant us wisdom to test every spirit and every doctrine, holding fast to what is true and righteous. Protect us from deception and keep us steadfast in our walk with you. And Father, we earnestly pray, as encouraged in 2 Peter 3:18, that we would grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Lord, to grow in grace, we ask that you deepen our understanding and our appreciation of your unmerited favor. Help us to truly grasp the depth of your love and forgiveness, and to live in a way that reflects your transforming power. Father, we pray, may your grace abound in our lives, empowering us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in this present age. Help us to yield to the Holy Spirit, that the fruit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentle, and self-control may increasingly be evident in us. We depend on your grace for everything. Lord, to grow in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, we ask for a hunger and thirst for your word. Open our eyes to behold wonderful things from your law. Grant us the desire and discipline to diligently read, study, and even meditate of the scriptures daily, knowing that through them we truly come to know you more intimately. Give us ears to hear, hearts to receive sound teachings that faithfully proclaims Christ. Father, we pray, fill us with spiritual wisdom and understanding, that we may not only know facts about Jesus, but truly know Him in a deep, personal, and transformative relationship. May our obedience to your commands lead us to a greater revelation of who you are. May our lives bring glory to you, Lord Jesus, both now and forever. Amen.